Ngayong panahon ng El Nino sa bansa, marami ang apektadong mamamayan, kabilang narito ang estudyante at higit sa lahat ang mga magsasaka. Dahil sa panganib na dulot nito, pagkain at hanap buhay ang nagbabadyang mawala. Matinding init ang nararanasan ng mga mamamayan ngayong tumama ang El Nino sa bansa. Naging mainit na usapin ang nagbabadyang epekto nito, particular na sa mga magsasaka. Dahil sa pabago-bagong klima, buhay at kabuhayan ang biktima. Matatandaan na idiniklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na nagsimula na ang El Nino phenomenon sa bansa noong July 4, 2023. Inaasahan na tatagal pa ang El Nino ngayong buwan ng Mayo na magiging dahilan ng tagtuyot sa mga pananim kung saan mas titindi pa ang heat index sa ilang lugar. Nagtala ng pinakamataas na heat index ang dalawang lugar sa bansa kahapon ika-23 ng Abril, kabilang na dito ang Rojas City sa Capiz at Zamboanga City, Zamboanga del Sur na umabot sa 45 degrees Celsius. Posibleng maantala ang pagpasok ng tag-ulan dulot ng El Nino phenomenon. Sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng PAGASA sa posibleng pagbabago sa klima sa bansa. Sinasabi po natin na April or March, April, May. So, ito po yung matinding impact or epekto ng El Nino. So, since July last year po, ay nararamdaman na po natin or nagsimula na yung El Nino. And since October, dun sa ipinakita po natin, based po dun sa rainfall assessment natin, ay marami na pong areas ang nakaranas ng dry condition, dry spell at meteorological drought since October 2023 base sa assessment natin. So doon po nagsimula yung early impacts ng El Nino and ngayon po yung matinding impact nitong El Nino. Nakilala namin si Tatay Bala na ilang dekada nang magsasaka sa Barangay Pulocate sa bayan ng Banga, isang lugar na ang pagsasaka ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay at pagkain. Kwento ni Tatay Bala, panahong hindi pa tumama ang El Nino sa bansa, kahit tirik ang araw, ay hindi ganoon kalala ang init sa tuwing sila ay nagtatrabaho sa sakahan. Ngunit nang magsimula ang El Nino, ay halos hindi sila makalabas ng kanilang tahanan dahil sa init ng panahon. Dagdag pa nito, hindi niya inaasahan na ganito kalala ang mararanasan niyang tag-init at magiging epekto sa kanyang mga pananim. Isa si Tatay Bala sa libo-libo magsasaka sa lalawigan ng Aklan ang apektado dahil sa pagtama ng El Nino. Talagang matigas na ang lupa, hindi na makaya itong taniman. At saka mahirapan kami magbungkal ng lupa. Ay umaasa lang kami sa ulan. Talagang hindi ko na kaya hindi na namin kaya magtanim. Anya, masakit na makita ang kanyang sakahan na halos hindi magamit dahil sa pagkatuyo ng lupa na sana'y magiging instrumento sa kanilang pagkain at ngayon ay tila naging bato ang dating saganang ani. Ngayong naabutan kami ng El Nino hanggang mga 20-25 lang kasako yung ani namin. Yung wala pang El Nino, nakakakuha ako, nakaani kami ng mga 40 kasako, yan pataas. Hindi lang ang sakahan ang nanganganib na mawala kay Tatay Bala, kundi ang ilan niyang pananim na isa rin sa mga ibinebenta niya sa merkado.
Ito po yung tanim na kalamansi sa sobra ng tuyo, ito na ano na yung dahon, na ano na yung nanunuyo na yung dahon. Parang mamamatay na yata to. Ito po naman yung inaasahan namin na sa balang araw na makatulong sa amin, sa kaming mga magsasaka, para kahit paano may kinukunan kami ng income. Ito po yung tanim ko na saging. Maliliit, payat, hindi na mabinta ng maayos to dahil sa maliit na nga Pero mapagpirahan ko, pero ano na lang, iba na ang presyo. Batay kay Aklan Provincial Agriculturist Office Engineer Alexis Apolonio, nagsasagawa ng monthly monitoring ang mga municipal agriculturists sa 17 munisipalidad sa probinsya sa updated area on irrigated and rain-fed. We are following that system nga monthly hay kasabmitro ato mga municipal agriculturist it updated area on irrigated and rain-fed and upland. And ako daga ko kita data nga ra basi akong pamangkuton ako kung pilaron makaron ro existing area nga ginantam na nit pagay akong pilaro aton nga production level. And ginakumpara ko imaw 10 years from now may naginmat ang mga around 5 to 8% nga pagdaba. So raya ro ginabatingin ko ro waon baga hatamnan ag posibleng ha-convert yun sa iba pero posible man nga gintan naman iba nga crops. But when it comes to rice, ro probinsya itakganhay we have 7,905 hectares of irrigated lands distributed sa tanan nga munisipyo may inagimatang irrigated. We have 8,114 hectares of rain-fed areas sa tanan naman nga munisipyo ag may 1, 2, 3, 4 mga may 5 kita kabanwa nga may naka-record nga may upland rice ibig sabihin may ginatanom sa nangapagay sa bukid. Dagdag pa ni Engineer Apolonio, noong nakaraang taon, ang probinsya ng Aklan ang may pinakamababang ani sa buong rehiyon. Sa kabila nito, kinilala naman bilang highest distribution of seeds and fertilizer ang probinsya ng Aklan. Aklan got the highest recognized kita nga mataas ra aton nga performance when it comes to distribution of seeds, fertilizer and all. Actually may award kita karon no, mataas atong performance. But sad to say, nga kita man matagihapon may pinakamadaba sa production. One of the factors nga gi-mention is the effect of El Nino. Sa Region 6, matya kita ro kung pagabasehan is if may area nga wa na serve tubig, kita ro may pinakamabahog. Nasa around kuang 1,800 hectares ro wa gid na serve nga water last cropping. So I think daya ro factor nga hamat madaba. One of the major factors. Si Angie ay laki sa pamilyang magsasaka. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa sipag at tiyaga ng kanyang mga magulang at ngayon ay ganap ng licensed agriculturist at planong ipagpatuloy at pagyamanin ang nasimula ng kanyang mga magulang. Nakakatulong po talaga ang pagsasaka sa amin dahil dito po kinukuha ng aking mga magulang ang pinansyal para pantusto sa aking pag-aaral noon at ngayon ay napagkapagtapos na ako at lisensyadong agrikulturista. Batay kay Angie, pangunahing problema nilang magsasaka ang supply ng tubig dahil sa malayo at walang sariling irigasyon ang kanilang mga sakahan. Yung main problem po ng magsasaka ay yung ganito nga po is yung drought stress, bitak-bitak yung lupa at wala po tayong mapapagkukunan ng tubig kasi nga po malayo kami sa irigasyon at umaasa lang po kami kagaya ng rain-fed lang po yung aming pinagkukunan ng tubig.
Dahil sa hirap ng buhay at nagtataas ang bilihin, gumagawa na lang ng paraan si Angie para matustusan ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga prutas at gulay sa halip na palay. Yung option namin pwede na lang pagkakitaan is yung magtanim na lang po ng ibang mga pwedeng pagkukunan kagaya ng mga saging, may kalamansi din po kaming natanim. Ayun po yung aming pinagkukunan ng mga pambili ng mga pagkain namin. Isa si Nanay Adan ang nahihirapan ngayong tag-init dahil sa paghina ng ani ng palay. Tinanong din ng aming team ang sitwasyon ng kanilang pananim noong hindi pa tumatama ang El Nino. Naghina talaga dahil nga natamaan ng tagtuyot po, saka silak, saka wala pong maani talaga dahil maliliit at saka bansot. Maganda naman po yung dati kasi alaga sa ulan at saka parang naalagaan noon kasi mayroong ulan sa ngayon po talagang natuyot na. Dagdag pasanin din kay Nanay Adan ang kawalan ng supply ng tubig sa kanilang sakahan. Wala po ditong irigasyon kasi po natuyong-tuyo na talaga yung lupain namin. Umaasa lang kami sa ulan. Kung kailan umulan, yun din ang pagtatanim namin. Kaya ito po, makikita ninyo, natuyong-tuyo na talaga yung lupain namin. Kaya hindi namin mataniman. Ayon pa kay Nanay Adan, nababawi nila ang kanilang mga nagagastos sa pagtatanim kung hindi lang tumama ang El Nino. Ito lang po ang kinabubuhayan naming pagsaka dahil ito lang ang kinukunan naming pagkain. Tsaka pinansyal para makaahon maski paano. Bilang tugon ng gobyerno sa mga nahihirapan na magsasaka, ang pamahalaan ay nagsasagawa ng Rice Farmers Financial Assistance Distribution para tulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kapital na ginagamit sa pagsasaka. Nakakatanggap po kami ng mga ayuda galing sa aming mahal na gobyerno at ito po ay malaking tulong sa amin bilang isang magsasaka na kagaya namin na kikahos po sa buhay at umaasa lang po kami sa pagtatanim at pinapasalamatan po namin yon bilang isang magsasaka na tinutulungan po kami ng gobyerno. Nakatanggap kami ng ayuda mula sa mahal nating presidenteng si Bongbong Marcos. Malaki ang tulong sa amin yan kahit sa financial, sa abono at saka sa binhe. Yan, malaki ng tulong sa amin. Kung ano man ang maitulong ng ating mahal na presidente ay pasalamatan namin yan dahil sa medyo nahirapan kami ngayon ay dahil sa tumama sa aming El Nino ngayon. Samantala, hindi lang ang mga mamamayan ang nahihirapan ngayong tag-init, kundi pati na rin ang mga hayop na uhaw at sabik makaranas muli ng magandang klima. Sa ngayon pong tagtuyot, apektado din po ang aming kalabaw dahil po ay namamatay rin po yung mga damo na kanyang mga kinakain at hindi rin po siya nakakaligo kagaya ng may tubig pa sa aming palayan ay doon siya naliligo palagi. Tulad ng tao, nadidehydrate yun din yung kalabaw kasi marami yung konsumo na iniinom niya ng tubig. Hindi lang init ng panahon ang dapat isaalang-alang sa umiiral na El Nino, kundi maging posibleng sakit na dala nito. Ang mahalaga ay meron tayong sapat na kaalaman at kahandaan laban sa bantang dala ng El Nino sa ating kalusugan. Hindi man natin mapigilan ang pabago-bagong klima, ang tanging susi pa rin para maiwasan ang panganib ng El Nino ay pagiging handa sa anumang sakuna. Ako po si Jolene Rosales at ito ang Kumusta na Aklan.